Magandang araw mga ka-farmer. Ang video natin ngayon ay tungkol sa sugarcane or tubo. Pero bago tayo mag-umpisa ay konting trivia muna. Ano ang sinisimbolo ng tubo sa kulturang Hawaiian? Ang tubo ay nagtataglay ng espiritual na kahalagahan na nagtatampok sa mga seremonya at ritual na nag-uugnay sa mga tao sa kanilang lupain. Ang matamis na katas ng tubo ay kinakain bilang isang delicacy at ang halaman mismo ay simbolo ng kabuhayan at kasaganahan. Bago tayo mag-umpisa uli sa video, ay isang bagsak muna. Isang makulimlim at maambon na araw, papunta tayo ng Amlan, Negros Oriental. Dalawin natin ang ating mga ka-farmer. Nagtatabas sila ngayon ng sugarcane or tubo. Silipin natin. Nandito na tayo sa palatandaan nating puno. Dito tayo magpa-park. Okay, good vibes muna uli. Ito, si Mang Kanor. Gumagawa ng paka ng tubo. Sa Manila, ibig sabihin ng paka. Pagkaputol ng tubo ay kailangan pang tanggalin ang natuyong dahon para paglagay sa truck ay malinis. Ang dahon ng tubo ay pwede ring ipakain sa mga hayop tulad ng baka, kalabaw at iba pa. Ang trabaho ko dito ay tagatikim ng tubo kung matamis. Pag matamis ang tubo, mataas ang permedyo. Doon bumabase ang presyo ng tubo sa permedyo. Paano nga ba sinusukat ang tubo? Ang kalidad ng tubo ay tinutukoy batay sa nilalaman ng asukal nito, na kilala bilang CCS. Ang CCS ay nagmumula sa bricks, coal at fiber. Ang nakagawiang pagsusuri ng pagsukat ng nilalaman ng asukal sa isang laboratorio ay isinasagawa gamit ang mga karaniwang pamamaraan ng refractometric at polarimetric. Ang commercial cane sugar or CCS ng isang pananim ay maaaring mag-iba dahil sa iba't ibang edad ng pananim, arrowing at kahalumigmigan, nakapagpapalusog o stress temperature. Good vibes uli, pang-alis umay. Maaring gumamit ang mga grower ng refractometric bago ang bawat round ng pag-ani upang bigyan daan ang mga ito na pumili ng mga bloke na aanihin na may potensyal na mas mataas na CCS upang mapakinabangan ang ani ng asukal sa buong farm. Tuloy lang ang panonood hanggang sa antukin. I-atras natin ang truck sa pinakamalapit na pinagtabasan ng tubo. Takot lang hanggang sa mapuno ang truck.
Dito sa Negros ay karaniwang nakikita ang pag-harvest ng tubo. Sa mga nais makakita ng pagtutubo ay i-follow nyo ako, Exquisite Info TV. Hindi ako expert pero pagtsagaan nyo na rin. Ang ibang farmers ay sinusunog nila ang kanilang tubo bago anihin upang alisin ang mga dahon at tangkay na lamang ng tubo ang naiiwan. Ngunit ang ganitong gawaing pagsusunog ng tubo ay may negatibong nakakaapekto sa kalusugan sa mga residenteng naninirahan sa loob at paligid ng tubuhan. Alam niyo ba kung ano ang karaniwang ani ng tubo sa bawat hektarya sa Pilipinas? Ito ay humigit kumulang 60 tonelada bawat hektarya. Yan po ang naobserbahan ko sa tuwing mag-harvest ng tubo. Kung napagod kayo sa kakapanood ng video ito, ay mas pagod ang mga tao na naghakot ng tubo. Nakakot uli, malapit ng mapuno. Ayan, umuulan na. Pati camera ko may patakpan ng ulan. Mag-yosi muna tayo gamit ang lumboy or tabako. Mahalang sigarilyo. Nabasa pa yata, nag-iisa na nga lang. Ulan pa more. Mahirap lang pag maulan dahil maputik, madulas ang lupa. Mahirapan ang driver ng truck. Ang truckload na ganito ay nasa 10 hanggang 11 tonelada. To be continue na lang, ako yung napagod eh.